Baka may magpasok. Grabe. May sabihin lang ako. DJ, meeting tayo saglit. Re. Ano lang, sabihin ko lang kung ano yung baga sitwasyon natin, no? Baka darating yung time, may maiisip nyo na may kumpara nyo yung kumbaga yung sahod nyo. May isip nyo, bakit mas malaki yung sahod sa ibang mga kainan kaysa sa atin, mga ganyan. So ang isa sa mga dahilan yan, kasi hindi naman tayo tulad ng iba na yun, may pangalan na sila, tapos maganda yung location nila. Kahit magtaas sila ng presyo doon, walang problema kasi pupunta din yung mga customer doon. So hindi katulad dito sa atin na looban na, tapos di ba napansin nyo yung wala ako, nagtaas kayo ng presyo, di ba? Dumating 75, naging 85 yung sisig, yung shine. Kasi pag bare months, talagang mataas yung mga bilihin niya. Tapos yun, nag-usap kami ni Shine, yun, tinaas niya yung presyo. Tapos yung ending, di ba, yung mga customer hindi na bumalik. So ang nangyari niyan, mas malaki na yung expenses natin, yung gastos natin kaysa sa yung kita. So kapag ganun yung mangyayari, wala, malulugi lang talaga yung business. So so kapag ang gagawin natin yung sa sahod natin is kung magdagdag pa tayo, wala na, sagad na, di ba? Kumbaga darating yung time na maubos yung pang-rolling natin. So pag maubos yung pang-rolling natin, imbis na 15 or 20 na pagkain yung niluluto natin, baka darating 5 or 10 na lang, di ba? Ganyan, kasi wala na tayong pang-rolling eh. Doon na napupunta. Tulad niyang December, napansin niyo, di ba? Malaki yung kanyan, yung magkano yung kamatis, dumating na 200. Yung mga talong, mga ganyan, lalo na may ibang mga sangkap. Yung December talagang, kumbaga, may ipon ako ng konti. Wala, naubos. Oh. Kasi syempre ako nagmamanage. Titingnan ko talaga na paano makasurvive yung natin, yung tindahan, para tayo araw-araw may trabaho pa rin, makakasahod pa rin, ganun, maka-continuous pa rin. So kahit lugi-lugi, tuloy pa rin kasi darating yung time baka makabawi tayo, ganyan. Pero nung December, nakahiram ako 100,000. Maya pakita ko sa inyo yung 100,000 kasi kumbaga mamalingki ako ng 15,000. Mamalingki tayo. Pwede naman ngayon, sa gulay mo na lang siya namin eh. Di ba, Carmen? Dagdagan na lang sa gulay, no? Di ba? Mas mura naman kasi yung gulay eh. Siyempre, hindi mo yung minudo ka, dagdagan mo na lang ng patatas o carrots. Para mas marami. Ganun din. Dumating din yung patatas, 200. Mga carrots, 150. So ganun kasi yung business kasi may time na down, may time na makabawi nga, tapos susunod naman. So ganun, kumbaga pati sa akin din, hindi man na kumbaga may income diyan. Kumbaga kung gagastusin sa pangsarili ko, gagastos ko, hindi malulugi yung negosyo niyan. So katulad niya, sunod pag mag-business kayo, ang gagawin nyo, parang tauhan lang din kayo. Mag-set lang kayo ng sahod na para sa inyo. So yung ginagawa ko, nagsiset din ako ng sahod para sa akin araw-araw lang. So yung the rest, yun pang rolling na natin yan. So dumating yung time na wala, lugi. So yun, nakahiram ako ng 100,000. So bayaran ko na konti-konti. Ay mo sa Grab, buti nga may program yung Grab, doon ako nakahiram. So yun yung ginawa natin. So ang sa atin nang dito kasi, kumbaga yung kita natin dito barya-barya lang. Hindi katulad sa iba na, 'di ba, mag-double price sila.
Kaya tingnan mo, kukuhaan ka dyan, yung pagko-costing, hindi mo lang kasi i-depende yung costing kung magkano lang yung mga sangkap eh. Kasi isasali mo pa yung kuhaan dyan, yung mga kuryente, tubig, renta, yung mga ganyan. So isasali mo pa yan dyan. So kapag i-total mo yan, so magkano na lang yung kikitain mo. Oh. So paliwanag ko lang, at least aware lang kayo kung anong sitwasyon natin. So ang kuha natin dito, hindi katulad sa iba na parang kaya nila yung expenses, makaber nila. Tayo, taas, baba. Kasi katulad yan, maka-ipon-ipon din ng income. Kasi darating yung time na may mga unexpected na mga gastusin. Katulad, nasira yung rice cooker natin. Siyempre, kukuha na naman tayo pambili niyan. Tapos yung nasunog niyan. Yan lang, nakakuha na ako din, 2,000 plus. Magkano na yun? So, kumbaga, kahit tayo lang dito, kumbaga, pagtulungan natin yung tindahan, at least, kumbaga, makaka-recover tayo. Kahit pa konti-konti lang. Katulad yan sa counter area, anong pwede nating gawin na para hindi tayo magka-leakage. Kumbaga anong gawin natin para hindi masayang kahit piso-piso lang, di ba? Baka hindi natin nababantayan yung mga nag-uutang, di ba? Yung isa baka umutang tapos maya natin isusulat, so hindi na, ang ending nakalimutan pala natin. Diba? Nakalista sa ano, hindi mo na nilalagay sa notebook, pero nakalista sa maliit. Tapos pag tanghali, sama-sama na inililista. Oh. So, yun na lang siguro paano natin, no? So, at least, iisipin natin, paano kaya baka makatakas to, sayang din naman. Kaya iisipin mo, kahit piso-piso lang, pagka maiipon yan, dadami din yan. Kumbaga, isipin mo, yung malaking drum, di ba? Puno ng tubig. Tapos kahit tuldok lang yan na nabutas, yung tubig na ilang linggo, ilang buwan, maubos at maubos din yun, di ba? Kahit pa konti-konti, yun yung parang ginamin natin. Kasi kahit pa piso-piso lang yan, malaking kuan din yan sa atin. Kumbaga, makaka-recover tayo. Ano pa yung kuan natin, parang leakage sa counter? Katulad yan, minsan sa Grab, bisa na-experience natin, mali yung item na nilalagay natin. So, dapat double check talaga natin. Kasi nangyayari, ihahatid na ng customer yan, ng rider doon. Minsan, yung rider kasi hindi naman din nila alam kung anong laman nun. Hindi naman nila bubusisiin, minuto ba to? No, ganyan, di ba? Kumbaga, nakapack na yan siya. Kumbaga, sila, tiwala na sa atin na tama yung order. So, pagdating doon, siyempre, yung nag-order, alam niyo yung order niya. Pag tingin pala, uy, wala pala tong alamang. Uy, wala yung minuto. Ganyan. Ay, yung capsule na nagsigang. So, mangyayari niya, babalik yung rider. Yung rider, lugi na yun. Magdidemand yung sa atin ngayon. Bayaran niyo yung paan namin. Ganun. Nangyari na yan. Nangyari na sa amin, ano kay Sheng? Magkano ginayad mo? Nag-bike ko ng 125 kasi nga daw malayo yung... Ewan ko kung Siyempre, sinigang daw, walang sinigang doon. Siyempre, binalikan kami ng tanghali. Siyempre, pabayad pa siya ng, 125. Tapos binigyan pa namin ng sigang. Kung mali naman natin, tayo na lang yung magka-cover nun. Kuha na lang tayo dyan, kaysa masira tayo sa kanila. Diba? Siyempre, sa atin na yung mali. Next time, kapag naulit yun, hindi na yun mali. Diba, kapabayaan na talaga yun. So, kailangan make sure natin. Yun sa mga counter. Tapos, dito sa assistant, sa helper, dito sa washing area, ano kayong posibleng leakage dyan? Siguro kasi, di ba, mamalingke tayo. Minsan kasi sa palengke, pag nag-order ako, pinadi-deliver ko na. So, ang problema dyan, minsan baka mali yung katulad nung kahapon, di ba? 7 kilo yung in-order natin. 5 or 6 lang siguro yung binigay. Nakuha ko pa ba yun eh? Ha? Nakuha ko ka? Ang kuha na lang,
minsan kapag kasi nagkapalya-palya yung ano tawag nun, yung timbangan, kaya di natin matimbang. So, ang Dapat may sarili ka talagang timbangan Oh. para pagdating dito. yun na yun, yung timbangan, ayun, chinarge ko na. So, Timbang mo. so ang nangyari, ibigay ko na lang, Yung iba naman kasi hindi naman naniniwala eh. Pipicturan mo Oo. Ano man yun sila? bigay ko na lang kapag kakuan, darating ako, bigay ko tong resibo. Doon lang kasi nagkakamali yan eh. Kasi yun yung hindi ko ma-check kasi marami yan. So, pagdating dito, nandun yung mga timbangan timbangan mo na lang no, kung ano yung mga nandyan. Pag tingin mo na kulang, may cellphone naman dyan, picturean mo. Para ako Ako na, rin pinipika mo na lang sila, no? Hindi mo na... dinideliver na lang nila. Order ako tapos i-deliver na. Kasi mabigat din kasi yan. Tapos like pa na pinaparkingan ko. Oo. So, yun yung, yan na lang din no, paki-double check na lang. Tapos sa cooking area, ano kayang posible natin magiging leakage dyan? Yung mga sangkap natin, minsan nakakalimutan natin na ilagay sa matakpan, kinabukasan sira na yung mga, 'di ba? Dapat maluto pa sana natin. Ganun, sabi natin kahit pa konti-konti lang yan, pag dumami yan, nagkapatong-patong ilang linggo, ilang buwan, malaki din yan. Malaki din yung kabawasan sa atin yan. So, ganun, make sure na lang natin na bago tayo alis, huwag na natin magdepende sa panghapon kasi minsan panghapon siya lang mag-isa. Hindi din niya makuan lahat. So, tayo na lang, itakpan na lang natin na hindi talaga makuha ng daga. Tapos, ano pa kaya? Ang posible natin. naman ito, ang nabubuksan lang. Oh, sa kuan na lang tayo. Yung mga kaserola, no? Malaki. Doon na lang. Doon na lang natin lagay. Kamatis, sinakpan ko yun, pero nabuksan Oo. na. Tapos yung mga harina, pati yung mga harina, lagay na lang natin doon. Ay, yung arena, kung nakalimutan ko na. Tapos yung kuan na lang siguro, minsan yung leakage natin dyan is yung mga leftover natin. Di ba yung may mga kuan tayo dyan. Tulad nun, yung may pusit pa. Nandun na, parang pakain na yata sa aso. Sayang naman, bumili ako ng panibago para pandagdag. Siyempre kung hindi natin napansin yun, sayang din yun, 2 serve pa yun. So ganun, yung sa tagaluto natin, pag nagluluto, kung anong pwede natin pakinabangan, pwede natin idagdag, di kaya ihalo sa mga gulay. At least, di ba, hindi din nasasayang. Kumbaga na papakinabangan pa rin natin. Ano pa kayo mga kuan natin dyan? Tsaka yung pagkuante, di ba, baka hindi natin nababantayan yung yung mga kumakain. Paano kaya yun? Minsan tinatanong na lang natin no? Oo, kasi ang dami rin po. Oo. Yung kumakain Yung dito. kumakain, minsan, yung iba din na nagsasabi siguro. Anong kinain mo? Mga ganyan. Dragon. Maano yan naman. Yung gano'n naman sila, sinasabi naman. Oh, tsaka minsan regular. Saka nahihiya naman sila na hindi sabihin kasi nakikita ko naman. Magkita mo Oo. nga yung buto na kinakain. Oh, tsaka mostly mga regular customer din naman natin Hindi eh. nagbayad dito kumain eh, yung matangkad, bilang. Bayad? Yung bayad, biglang umalis. Ay, oh, yung bayad, nagpa-parking area. Sinisingil siya rin ni Ella. Ella. Hmm. Binuswan mo yung tubig. Binuswan siya sa lamesa. Sabi ko, ano naman tinapo yung tubig? Eh, isang sa babae, sabi. Hindi naman. Hindi bumabalik pa siya, kaso ayaw na talaga niya magbayad. Ayaw na niya. Yung payat yung parang kuan no, binata no. Nagpa-parking area yun, parang may saltik yun eh. Something. Oo. May awak daw siyang ano rin. Yung pinipitik-pitik pa niya. Oo. Sabi niya. Hindi, may nakakita bumili yan. Bumili siyang May hawak daw sa klase na kait. Pero hindi na taong tawanan pag natawanan yun. Hindi ko nga kinakausap yun din. Parang ano yun, parang may ganyan. Wala kang iinom siya. Ang tatakbo siya nung nang kumakain, palagi may tubig sa ilalim. Ngayon pa, kainom niya, tapon niya sa lamesa. Oo. Basta pag siya kumakain rin, Sige basta daw. dyan. I-kuan mo daw tay. Pag nandyan siya, i-take note mo yung tapos nung tingnan ko yung sa napansin ko siya, CCTV. napansin ko, talagang binubuhos pala niya talaga. Pwede natin i-ano yan. Mhm.
tingnan natin. Hindi yung ganun. Binuhos Kasi niya pala. lalo na pag may maraming customer, tapos yung burara siyang ganyan. Hmm. Bakit yung ganyan pag may customer na ganyan? Kaya yung ibang nasilan, hindi nakakainom. Tapos hindi mo mainisip siya kay Hila dahil sinisigil siya talaga. Ayaw na magbayad talaga. Sige lang kasi ngayon, kaya ginagawa natin to ng mga paano tayo mag-sinop. Kasi bago pa tayo eh. Alam mo, pagka sa negosyo, yung survey lang. Pag mag-open ka ng business, sa 100 na mag-open na business after 5 years, 20 na lang yung matitira dyan. Oo, kasi kumbaga yung cycle ng business hindi stable. Tsaka pag kami ma-mishandling mo, wala talaga. Ganyan. Siyempre, katulad yan, wala naman talaga sa yung mga nag-uumpisa, wala naman talaga yung malaki kaagad, di ba? Siyempre, nag-uumpisa talaga sa maliit. Malay mo, katagalan, magiging Jollibee din tayo. Magiging restaurant. Yun lang. Tignan, mga bahay din tayo.